Hindi na po kinakailangan ng ventilator ni Pope Francis para makahinga ng maayos, ayon po yan sa Vatican. Nananatiling stable ang kondisyon ng Santo Papa na mahigit 2 linggo nang nasa ospital sa Rome, Italy dahil sa sakit na double pneumonia. Kahit hindi na kailangan ng ventilator, tumatanggap pa rin ng oxygen si Pope Francis sa pamamagitan ng maliit na hose na nakakabit sa kanyang ilong. Hindi na rin daw muling nilagnat ang Santo Papa. Sa isang sulat, nagpasalamat siya sa lahat ng nagdarasal para sa kanyang paggaling. Wagi ang Filipino billiard legends na sina Francisco Django Bustamante at Robelin Amit sa mga sinirihang kompetisyon sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Nanaig si Bustamante sa kalabang Aliman sa J. Swanson Memorial Tournament sa score na 11-9. Siya rin ang nagwagi sa one-packet face-off laban kay Tony Chohan ng Amerika. Si Amit naman, wagi rin sa 2 tournament kabilang ang Women's Challenge of Champions. Congratulations sa inyo! Isang jam-packed weekend concert ang regalo ni GOT7 member JB sa kanyang pagbabalik Pilipinas. Smooth moves, music versatility at overflowing charisma ang ipinamalas ng K-pop idol sa kanyang tape reload concert sa Pasay. Kaya naman, all-out hiyawan at support ang natanggap niya sa Philo Agassiz. Chika ng fans, worth it ang 2 taong paghihintay para makasama muli ang kanilang idolo. Humataw naman ang P-Pop Kings SB19 sa first live performance ng single nilang Damn sa All Out Sunday stage. Angas vibes ang hatid ng grupo suot ang kanilang Mala Fantasy Series character OOTDs. Bago ang kanilang pasabog na production number, may pa-tutorial ang SB19 sa choreo ng Damn sa ilang kaayos barkada. Grabe oh! Sandamakmak na mga biyayang isda ang natanggap ng mga taga-barangay Paniman sa Karamuan, Camarines Sur. Nito pong weekend, pinagtulungang hanguin gamit ang lambat ang mga isdang napadpad sa Pampang. Ayon sa ilang residente, mga isdang espada, sapsap, talakitok at matambaka ang nakanilahong nahuli. Malaki ang pasasalamat ng mga residente sa mga nakuhang isda na pupwedeng pangkain o pangbenta nila. Ito ang GMA Regional TV News. Hulikam ang aksidente sa isang pedestrian lane sa Hagna, Bohol. Sa video, kita ang lalaking yan na tumatawid sa isang kalsada sa Barangay Luok. Bigla siyang bumalik sa kanyang pinanggalingan at doon na nabundol siya ng paparating na motorsiklo mula sa kanyang likuran. Parehong nagtamo ng mga sugat at dinala sa ospital ang pedestrian at ang rider ng motor. Batay sa investigasyon, bumusina ang rider sa biktima, ngunit huli na para makaiwas. Ayon sa mga otoridad, nagkaareglo na ang dalawa matapos na sagutin ng rider ang mga gastusin sa ospital ng biktima. Formal na ang pinasinayaan ng Phase 3 ng Pasig River Esplanade. Yan po ang nagdurugtong sa Port Santiago sa Esplanade na nasa likurang bahagi ng Manila Post Office. Kapag nakumpleto, maihalin tulad na raw ang Pasig River sa mga sikat na ilog abroad. Pinangunahan ang nasabing okasyon ni Pangulong Bongbong Marcos kasama sina First Lady Liza Araneta Marcos, Senate President Chis Escudero, Chinese Ambassador Huang Zilian at ilan pang personalidad. Kabilang din sa mga dumalo, si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Mga palangga, may bagong online milestone ng GMA Prime series na My Ilonggo Girl. Sa loob kasi ng 3 buwan, achieve ng My Ilonggo Girl ang 1 billion views across all platforms. Kaya naman taus-puso ang pasasalamat ng cast at production ng series. Mas aabangan pa ang mas tumitindig mga eksena sa buhay ni Tata, played by star of the new gen, Jillian Ward. Ano na kaya ang mangyayari sa love story nila ni Francis, played by Michael Sager? Tuwing Lunes hanggang Huwebes napapanood ang My Ilonggo Girl
9:35 p.m. sa GMA Prime, 11:25 p.m. naman ang delayed telecast dito sa GTV. Napapanood din ang series sa GMA Public Affairs at GMA Network Facebook at YouTube live stream. Mainit-init na balita ngayong Fire Prevention Month. Nasusunog po ngayon ang isang residential area sa Barangay UP Campus sa Quezon City. Iniakat na ito sa ikatlong alarma ayon sa mga rumisponding bumbero. Ibig sabihin, 12 fire trucks ang kinakailangan doon. Pahirapan naman daw ang pagpasok doon ng mga bumbero dahil sa masikip na daan. Nagsimula ang sunog pasado alas 9:30 kaninang umaga. Patuloy pa namin inaalam kung may nasaktan o nasawi sa sunog, pati kung ano ang pinagmulan ng apoy. Isa pang mainit-init na balita, nagliyab ang isang kotse sa Makati City kanina pong umaga. Nangyari po yan sa bahagi ng EDSA malapit sa Magallanes Interchange northbound lane ayon sa ulat ng Super Radio DZDD. Nakaligtas naman ang babaeng driver nito. Kwento niya, hindi niya namalayang umaapoy na ang sasakyan habang minamaneho niya ito. Naapula naman ang sunog nang lumisponde ang mga bumbero. Nagdulot po ang insidente ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa lugar. Ito naman, may humahabol sa pakilig kahit tapos na po ang buwan ng pag-ibig. Ang wardrobe malfunction kasi sa talent portion ng isang pageant sa Lupi Camarines Sur ay nauwi sa isang kilig moment. Sa gitna kasi ng problema ng isang contestant, to the rescue agad ang kanyang partner. Kita ang galing sa performance ni Johnny Jerome Andres para sa Miss Lupi 2025, maging ang connection nila sa stage ng kapartner at real-life boyfriend na si Irvin Lopez. Pero habang nagsasayaw, ayun po biglang naalis ang hook ng pang-itaas ni Johnny. To the rescue naman si Irvin nang hinawakan ng back portion ng kanyang damit hanggang matapos ang performance. Sa huli, naitawid nila ang performance at nakakuha ni Jenny ang second runner-up sa pageant. Pinuri ng netizens ang pagiging gentleman ni Irvin kaya naman may mahigit 10 million views na online ang video. Trending! Ay, dapat naman talaga din. Ang galing! Di ba? Pagka ganyan, Protektahan mo. protektahan na. Pero ang galing habang sumasayaw Galing. yun, di ba? Oo, talagang professional na ang Yes. kanilang ano Oh, parang pre-practice na nakahawak siya sa likod habang Galing. nagsasayaw. Ano? Galing. Tunay na pag-ibig nga naman. Oo. At professional moves yan. oh. Yes.